Hello, good morning or good noon mga lalabs, mga fights. Pag-uusapan po natin yung nangyayaring Senate Blue Ribbon Committee hearing ng flood control projects na kung saan ay trillions of pesos, pera ng taxpayers ng mga Pilipino ang involved doon at isa siya dito. Tandaan natin, in the past few days or weeks even, is maingay si Erwin Tulfo. At umabot pa sa point kahapon na kung saan ay sila binalak nilang or talagang ninanakaw nila kahapon ang leadership ng majority. At na ano pa nila nahikayat pa nila, natakot pa nila yung isang traidor na si Chis Escudero, na kung saan ay dapat nung Martes pa pala siya kunwari hulihin sila ni Jinggoy, di ba si Jinggoy nag voluntary surrender dahil hindi siya nadala sa mga offer ng minority at ng gobyerno ni Marcos, na kung saan ay kung papanig ka sa minority ay lusot ka na sa kaso mo or wala ka ng kaso. Pero si Jinggoy nanindigan sa majority. Pero si Chis Escudero, dahil involved yun sa sila ni Mig Zubiri doon sa mga unprogram funds noong 2023 hanggang sa 2025. So, pumanig siya doon sa minority, kaya ang 9 na minority nagiging 10. So, yung 13 na majority nagiging 12. So, ginawa nila, pinalitan si Gatchalian, Senate President, si Erwin Tulfo. Tatawa ka. Siya yung Senate Blue Ribbon Chairman ko, no? Dahil balak niyang pagtakpan ang kanyang pambababoy sa kabanang bayan. Expert si Erwin Tulfo. So, dito tayo ngayon. Dahil sa pagiging expert ni Erwin Tulfo, aka Erich, tawag dito, Sylvester Tulfo, dahil kung sa Amerika, nagawa niyang mamiki ng mga dokumento para siya doon makapagtrabaho dahil kailangan ng anak daw niya, di ba? Ng diaper, kung saan mahirap siya noon. Pero ngayon, mayaman na. At dati, nung panahon ni Duterte o ni Pinoy pa even, binabanatan niya dati si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, tinatawag na bobo, mga walang kwenta, galit kunyari sila sa mga magnanakaw. Yun pala dahil gusto ng mga magkapatid na Tulfo, sila ni Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, pumasok sa politika para magnakaw. Nainggit pala mga putang inakalain mo. Unang salta nila bilang isang mga public servant, senador, involved kaagad sila sa mga pagnanakaw, magkapatid. Pati pa yung anak ni Raffy Tulfo, involved din sa flood control projects na mahigit 1.2 billion or 1.8 billion pesos na hindi naman binabaha kanyang lugar dyan sa Quezon City. At alam natin kung paano lumaklak si Ralph Tulfo ng 7 million na alak pesos sa Amerika. At 2 bisis na lumabag dyan sa batas ng trapiko sa EDSA. So ngayon, dito tayo. Pag-usapan natin itong mga Tulfo na to. Kayong mga putang ina na bumuto dito sa mga Tulfo na to, putang ina talaga ninyo. So ngayon, kaya ito maingay itong mga nagdaang mga araw. Dahil ayaw niya, hayaan na lang daw ang flood control projects dahil wala na naubos ng pira kung ano-ano mga pinagsasabi nito dahil ayaw niyang mapangalanan ang 6 na malita niya na involved siya doon nagpadala. Di umano. Dinadalahan daw. Hindi lang pira ha, malita si Erwin Tulfo. Ito pa. Si Erwin Tulfo dinadalhan daw ng escort na babae sa Midas at Shangri-La Hotel ayon sa ex-Marines. So, hindi lang kawatan si Erwin Tulfo. Tandaan natin nung December, mga lalabs, mga bayots, si Raffy Tulfo din. Diba? Involved din si Raffy Tulfo hindi lang mga magnanakaw, mga mabunganga ang mga putang inang Tulfo na to. Mga botakal pa ang mga putang ina, mga mukhang poke ang mga animal, buwaka ng inang mga to. Raffy Tulfo nung December.
Nag-post yung mga babae, di ba? Na ini-interview pa yon. Kapag walang nangyari, walang tsuktsakan, o ang tip, andyan sa mga 200,000, 300,000, siguro, mga sinasayaw-sayawan lang nila na kauban ng careless whisper, ganyan, no? Pero pag may tsuktsak, malaki, 500,000, 600,000, di umano, according doon sa mga bibot na yun ng mga babae. O, ito din siya. Dinadalhan, ini-escortan din ng ex-marines ng mga babae si Erwin Tulfo. Mukhang poki ang animal. May mga individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines ang nagpahayag ng mga aligasyong ito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng dalawa sa kanila kabilang si Bernard Gomban, si Senador Erwin Tulfo. Sabi ng mga resource speaker, na ilang beses na silang nag-escort at naghatid ng mga kababaihan sa mga kwarto ng hotel para sa umano'y pagbisita sa senador. Ayon sa kanila, nangyari ang mga paghahatid sa Midas Hotel at Shangri-La bilang pagdipinsa. Mariing itinanggi ni Erwin Tulfo, alam nga naman alam nga naman sabihin niya, oo, may asawa to. Sabihin niya, kakasuhan siya o aanuhin siya ng asawa niya dito. Natural, itatanggi niya, itinanggi nga niya na namiki siya ng mga document sa Amerika. Expert si Erwin Tulfo sa kasinungalingan at pamimiki ng kanyang pagkatao. Natural, itanggi ni Erwin Tulfo yun, ang mga akusasyon. Noon na yung tinawag na haka-haka. Anong haka-haka ang sinasabi mo? Walang basihan at paninira lamang ang mga unang paratang laban sa kanya na may kinalaman sa mga suitcase at iba pang isyo. Sa kabilang banda, giniit din niya bilang bagong upong chairman ng Blue Ribbon. Wala ka, Erwin Tulfo. Putang ina mo. Hindi ka makauupo dyan dahil kahit anong gawin ninyo, magbigti kayo, minority pa rin kayo dahil hindi kayo 13. Dahil ang majority ng Senado is 13. So, 10 pa rin kayo kahit nag-over the backward na si Chis Escudero. So, wala. Hindi mo mananakaw yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee dahil tapos na ang ngayon, ang hearing. Nahubaran ka, may malita ka na 6, medium size, at dinideliver sa'yo at inilagay doon sa basement ng bahay mo. At itong pagdi-deliver din sa'yo ng mga kipay sa mga hotel. Ayan. So, nahubaran ka na. At huwag kang magpa-playing victim, Erwin Tulfo, dahil nauna ka nang nabulgar. Kaya ka nga, di ba? Nung ikaw ay inupo bilang DSWD secretary ni Bongbong Marcos, hindi ka nakapasa sa Commission on Appointments. Bakit? Dahil isa kang American citizen. O kung halimbawa, American citizen ka, kailangan yun, di ka pwede manungkulan bilang public servant sa Pilipinas. Yan ang batas ng Pilipinas. At kung ikaw ay isang dual citizen, kailangan mong i-give up yung American citizen mo or kung anong foreign citizenship ang meron ka. Kailangan mo yun i-give up at manatili ka sa Filipino citizenship para magiging public servant ka. Pero hindi niya give up At hindi natin alam kung paano minikos-mikos ng Marcos administration na si Erwin Tulfo na to ay nakaupo dyan sa kanilang kawatan na party list na AXIS. Na kung saan involved din siya sa 120 million nung nakaraang election lang. Na ang doon, ang kaniyang mga major doon na sponsor ay yung magkapatid na Eric at Marvic Yap ba yun? Ervic Yap? Na involved sa pagnanakaw at according to Marcos Jr., naka-freeze ang kanilang mga assets, ang kanilang mga companies. Ito yung kanyang sponsor doon. Kawatan. So si Erwin Tulfo, hindi lang kawatan, butakal.